So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, ito na, day 22 ng pag-aalaga ng baboy dito sa Baboyang Walang Amoy. Ibig sabihin naka 22 days na itong mga piglets, pero ang lalaki na guys talaga. Kung nandito kayo, magiging happy kayo sa nakikita ninyo. So 66 days, 67 days old since birth itong mga alagang baboy. Ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin, ayos lang ba na ang mga baboy maagang ilipat ng pakain mula pre-starter papunta sa starter. Ibig sabihin guys, kasi normal practice, di ba? Dapat 2 months yung baboy since birth bago ilipat sa starter. So ngayon, kung mas maaga, halimbawa 50 days pa lang, 10 days na mas maaga, ayos lang ba yun? So tara guys, pag-usapan natin yan, himay-himayin natin dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Ayos ba yun? Tara! Ito na nga guys, itong mga alagang piglets na to, 67 days old since birth. Ito, pinakain sila ng starter, bimig yung ginamit. Tapos sa kasalukuyan guys, Pigrolac yung ginagamit, starter na. Pre-starter bimig, starter na ngayon. Ito, pag-usapan natin. Ang pagpapakain guys ng pre-starter sa mga alagang baboy dapat sa gulang na 36 days old hanggang 60 days old. Ibig sabihin nito guys, dapat pala 1 month na mahigit yung baboy kung pakakainan natin ng pre-starter, di ba? I-introduce natin ng pre-starter sa mga napakain sa kanila. So hanggang sa mag-edad sila guys ng 60 days old, ibig sabihin 2 months since birth, so pre-starter pa rin. Ngayon guys, itong mga alagang baboy na to, 50 days old pa lang, 10 days early, nilipat na kaagad sa starter. Ano ba yung nakita natin sa mga baboy? So ito naman guys, ang nakita lang natin dito sa baboy is yung medyo naging basa yung dumi nila. Pero nasolusyonan naman yun dahil ginamitan guys ng Apralite, ginamitan ng electrolytes, ayan, at saka digest aid. So yung mga bagay na katulad nun, ang pagtatay kasi guys ng baboy, normal lang nararanasan yan ng mga magbababoy. So matotal guys, halos wala naman tayo guys nakitang medyo matinding difference kumpara sa dati nating pag-aalaga ng baboy sa baboyan natin. Halos walang difference. So kung 10 days early yung pagpapakain ng starter dito, instead na magantay pa ng another 10 days para eksakto 60 days. So para sa ika 61 days, starter na yung pakain. So, ang ano lang naman dito talaga is yung factor na gaano karami yung dapat ipakain sa baboy sa age group nila. Kasi guys, sa age group na between 36 to 60 days, medyo mahina pa yung kumain. Usually yung mga baboy nagsisimula pa lang ng mga 250 grams hanggang 500 grams. At sa katapusan guys ng pre-starter period, magpakonsumo sila ng mga 700, 800 grams hanggang 900 grams. At sa pagpasok nga guys ng starter period, doon na sila guys medyo dadami na yung konsumo. So yung iba nagsisimula ng 800 grams at on average naman is makakakonsumo sila ng 1 kilograms hanggang 1.2 kilograms per day sa loob ng 30 days sa pre-starter period. Ito, kung mas maaga silang na gumamit ng starter, wala namang problema. So ayos lang 'yon. Basta yung dami guys ng pakain is hinay-hinay lang, wag masyadong todo-todo kasi yung overfeeding sa mga baboy nakakapagresulta ng pagtatae. Yun yung mga naranasan natin, mga experiences natin. At sa pre-starter period naman, normal na yung mga 500 grams to 700 grams para at least dahan-dahan yung hindi mabigla guys yung sikmura ng baboy at syempre hindi tayo makaranas ng matindi at malubhang pagtatay sa ating mga alagang baboy. Ito guys, sa pre-starter period, usually yung mga ang pre-starter feeds kasi
halos 25 kilograms yung isang sako niyan. Normal na guys yung piglets makakaubos ng siguro mga 19 kilograms. Pero since 25 kilo, yung iba nagbabudget ng isang sako talaga ng feeds na pre-starter sa mga alaga, pwede nyong patagalin pa kung hindi pa nauubos ng baboy hanggang sa mapaubos nyo yung pre-starter. Sayang naman kasi kung, di ba, hindi nyo gagamitin sa susunod na batch pa. Iba ka amakin lang, mas malaking sayang. Kaya yung iba nag-i-extend sila, pero ayos lang naman yun guys. Kaya nga, kung mag-early pakain kayo ng starter sa inyong mga alaga, wala ring problema. Basta yung dami lang ng pakain guys, yun lang yung iwasan natin talaga. At yun lang dapat natin i-consider at saka bantayan. Ito, yung pre-starter nagkakahalaga na guys ng 1,543. Base na rin dun sa mga katropa natin na nagtitinda ng mga feeds. Yung starter naman 2015. So kung mapapansin niyo medyo mataas tong mga pricing na to. Pero eto na talaga guys. Ito na yung realidad ng pag-aalaga ng baboy. Dapat na talaga natin i-consider na ganito na talaga guys yung gastusan. Ganito na talaga yung presyuhan ng pagkain sa mga alagang baboy. At ito na nga, starter period, 61 days to 90 days. Ibig sabihin, halos 1 month talaga tayong magpapakain ng starter. At sa ganitong sistema guys, halos makakaubos rin guys ng more or less isang sako. Ayan. So yung mga katropa natin kasi madalian yung computation na gustong gawin. Kaya isang sakong starter, isang sakong pre-starter, tapos isang sako hanggang 2 sakong grower, isang sako o kalahating sako na finisher. So ganyan talaga yung mga budget ng mga katropa natin para at least mabilis computing. So nasa sa inyo na guys. Kung gusto nyong mag-extend, kung gusto nyong pahabain yung pagpapakain, nasa sa inyo na. Basta ang mahalaga, yung mga alaga nating mga baboy, malaki at saka malusog, masigla, hindi nagkakasakit. Sa mga magbababoy kasi, sa mga nag-aalaga, yun talaga yung pinaka-importante. Kasi buhay ang pinag-uusapan dito. Siyempre, yung puhunan, hindi biro. Malaki na yung puhunan sa negosyo ng pagbababoyan. Kaya importante na bawat isang piglets na binili natin mapalaki talaga at saka masiguro natin na lalakihan sa tamang timbang at maibenta sa wastong presyo at magandang presyuhan. Sa ganitong age group guys, sa pagpapalaki ng baboy na katulad nito, 67 days old, 22 days na since kinuha ito sa baboyan, sa ibang baboyan. At dito nga palalakihin at gagawing partner, patabaing baboy, 3.5 to 4 months, benta na. So, ganun talaga yung program ng mga hog racer sa pag-aalaga ng mga partner na baboy. Pero, paano nga ba yung maintenance pa na itong mga alagang baboy para masiguro natin na magiging malaki, malusog, pasigla sila? Eto guys, kapag ganito na yung age group ng baboy, pwede tayong mag-booster shot ng vitamin B complex o Bexan SP. Ito ay makakatulong upang maging mabilis yung paglaki ng mga alagang baboy. Kahit 3 ml lang per head ng mga baboy na partner, ayos na yun, solved na yun. Maaari rin tayo guys magbigay ng mga impulse medication. Ibig sabihin nito kahit wala pa tayong nakikitang sintomas o walang sakit yung baboy, para masiguro natin na talagang safe na safe sila. So pwede tayong magbigay ng Betracin Gold. Mabibili ang Betracin Gold na sachet lang sa mga suking tindahan. Ito guys, ginagamit upang maiwasan ang pneumonia. 2 kutsara lang kada galon ng tubig, pwede nang ihalo sa painumin ng mga alagang baboy. At ito pa, isa sa pinaka-importante dahil napakamahal ng feeds ngayon, at alam naman natin guys, hindi biro talaga yung presyuhan. Ginto ang feeds ngayon, mas mahal pa guys sa pagkain ng tao. Ayan. Kaya naman importante guys na pinupurgan natin ang mga alagang baboy. Maaari tayong magpurga every 30 days, maaari tayong magpurga every month, o kaya every time na magpapalit tayo ng pagkain. Yung age group na katulad nito, 67 days old, okay na dapat nagpupurga tayo, lalong-lalo na kung partner yung alaga nating baboy. Ito ay upang makatulong para matanggal yung mga bulate na nagiging sanhi sa mabagal na paglaki ng ating mga alagang baboy. Makakatulong ito para maging masigla at mabilis yung paglaki nila. At maiwasan din yung pagkabansot, di ba? Kasi kung kumakain sila ng todo tapos hindi natin nakikita sa katawan ng mga alagang baboy, yung resulta,
dapat makita natin guys na lumalaki yung baboy, lumulobo yung baboy, tumataba yung baboy, at syempre bumibigat yung baboy base sa feeds na pinapakain natin sa kanila. Para at least masiguro natin na talagang lalaki sila based doon sa time frame na target natin. Yung 3.5 months na pag-aalaga, so sapat na yun guys para at least makita natin yung mga naglulubuhan at saka mga mabibigat na mga alagang baboy. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Dito pa rin sa Baboyang Walang Amoy. Kasama pa rin natin guys si... Ayan. So eto guys, si kabady mo ko. Kung kayo ay mayroong suggestion, comments, o kaya may best practice sa inyong baboyan, i-share nyo naman mga katropa para at least may share natin yan sa iba nating mga katropa na nag-aalaga ng mga baboy, lalong-lalo na ng partner na katulad nito. So sama-sama tayo guys na matuto, magnegosyo, at syempre sama-sama tayong karoon ng mga dagdag kaalaman sa negosyo ng pagbabayan. Kaya importante sa amin guys kung meron kayong mga best practice, i-share nyo naman para at least may share din natin sa mga katropa natin ng mga hog racer, lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang napasok sa pagbababoyan. So hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.